Mariing ginigiit ng AFP at ng PCG na hindi natin kailangan magpaalam sa kahit na sino mang bansa, partikular ang China mga tol, kapag meron tayong mga aktibidad o meron tayong mga misyon na ginagawa sa loob ng West Philippine Sea. At ito nga mga kapatid, kaugnay ng balitang yan, pag-uusapan natin. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ipinauubaya na daw nila sa AFP at PCG kung kailangan pa ang provisional understanding sa Ayungin Shoal. Ito mga tol, samahan ninyo ako pag-usapan natin to. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Pare-pareho tayong Pilipino mga kapatid at tulad nga ng lagi ko sinasabi, pagdating sa usapin ng West Philippine Sea at sa soberanya ng Pilipinas, dapat iisang kulay tayo dyan. Dapat isang tabi nyo muna yung mga kulay ninyo sa politika, regardless kung ikaw ay green, red, yellow, pink, kahit na ano pa yan mga tol. Ang pinag-uusapan natin dito is yung kapakanan ng ating bansa. Dapat dito nagkakaisa-isa tayo, di ba? At wala sanang kulay ng politika. Ngayon mga tol, ikaw ba kung ikaw tatanungin, no? Kailangan ba nga ba talaga magpaalam pa ng AFP at PCG kung sakasakaling meron tayong halimbawa resupply mission sa Ayungin Shoal? Kailangan ba ayan ay alam din ng China mga tol? Kasi ang tanong, bakit tayo kailangan magpaalam sa kanila? Yun ba'y tinatanggap ba natin na kailangan talaga meron silang knowledge about dyan? No? Eto mga tol, pag-usapan natin itong balita mula rito sa PTV Philippines. Samahan ninyo ako mga kapatid. Ipinaubaya ng Department of Foreign Affairs sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard kung kakailanganin pa ang provisional understanding sa Ayungin Shoal. Narito ang ulat. Halos 2 buwan na ang huling rotation and resupply o RORE mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Dati, whenever na meron tayong resupply mission dyan sa BRP Sierra Madre, walang oras o walang pagkakataon na hindi tayo binubuntutan at tawag dito wina-water cannon ng China. Pero dahil nagkaroon daw ng provisional understanding dyan is hindi na nagkaroon ulit ng mga pangwa-water cannon. No? Ngayon, tinatanong ng DFA o pinapaubaya na ng DFA sa AFP kung kailangan pa nga ba ang provisional understanding na yan. Pero ayon sa Armed Forces of the Philippines, sapat pa rin ang supply ng pagkain at iba pang pangailangan ng mga sundalong Pilipino na nakadeploy ngayon doon. The schedule of the RORE is under the Commander Western Command. These are already operational details at their level. Operational details dictate the schedule of the RORE. Nanindigan din ng AFP na hindi kinakailangang magpaalam para magsagawa ng RORE missions sa BRP Sierra Madre. Kasi kung magpapaalam ka, parang tinanggap na rin natin sa sarili nila na talagang kanila yan. 'Di ba? Parang tinanggap na rin natin sa sarili nila, sa sarili natin na sila talaga ang dapat na magmamay-ari niyan kasi nagpapaalam tayo eh. Kumbaga mga kapatid, ikaw ba kung may gagawin ka sa bakuran mo? Halimbawa magtatanim ka ng kamatis, kailangan mo bang ipagpaalam pa yan sa kapitbahay mo? Uy, kapitbahay, magtatanim ako ng kamatis dito papayagan mo ba ako? 'Di ba? Hindi mo kailangan magpaalam pa. Sa kabila ito ng umiiral na provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China. BRP Sierra Madre is a commissioned vessel of the Philippine Navy. Second Thomas Shoal or Ayungin Shoal is within our EEZ. The AFP has a responsibility, has a mandate to ensure the integrity of our territory. We have a responsibility to bring home our men on time, provide them with supplies, to rotate them. We need not seek approval, nor inform any foreign power in performing our mandate. Kaso nga lang mga kapatid, eto rin yung isa pang bumabagabag din sa isip ko eh. Kasi nga dati, tulad ng sinabi ko kanina, dati whenever na nagkakaroon tayo ng RORE mission dyan, mga resupply mission mga tol, mapa bangkama ng ginagamit natin o mapa airdrop, lagi tayong nakakaranas dyan ng pangharas.
Kung babalikan natin mga kapatid, ewan ko sa mga kasama na natin dito sa YouTube channel mula pa man noon na nagbibigay tayo ng reaction video about sa West Philippine Sea. Dati kapag ang dala-dala natin dyan yung mga Hunay sa May, mga ganon, lagi tayo nakakaranas ng mga pangwa-water cannon. Nung nagpalit sila ng diskarte at ginamit nila yung airdrop, diba, nakipag-unahan pa tayo doon sa China. Kinuha nila yung mga pagkain at nung nakita nilang pagkain ng laman, tinapon nila sa dagat mga tol. Diba? Balitaan nyo yun, balitaan nating lahat yun. Pero since nga nung nagkaroon ng provisional understanding dyan, nawala na yung mga pangwa-water cannon. Nawala na yung mga panghahabol o pangharas ng China. No, hindi natin alam kung may mga ganung ulat pero wala na tayong nababalitaan ganung ulat dito sa Ayungin Shoal lalo na sa BRP Sierra Madre. Hindi rin natin alam mga kapatid kung ano yung understanding na yun. 'Di ba? Hindi naman din-disclose yun eh. Ano ba yung nakapaloob doon sa provisional understanding na yun? Basta ang alam natin na hinto yung kanilang mga pangharas diyan sa Ayungin Shoal every time na meron tayong RORE mission. Ngayon, sabi nga ng DFA o Department of Foreign Affairs, okay yun na, bahala. Kailangan pa ba ng provisional understanding? Ngayon, kung sasabihin ng AFP, hindi na kailangan ng provisional understanding na yan. Tanong, babalik kaya ulit tayo sa mga times na hinaharang, wina-water cannon, o kumbaga hinaharas na naman tayo ng mga China Coast Guard kapag nagkakaroon tayo ng RORE mission? Yan yung isang tanong. No? Tuloy natin. BRP Sierra Madre, nor Second Thomas Shoal or Ayungin Shoal will never be abandoned. Muli namang ipinagtanggol ng Department of Foreign Affairs ang provisional understanding na nakatulong umano para sa 15 incident-free RORE missions mula na maging epektibo ito noong 2024. Mula noong 2024 lang pala yun. Nakatulong umano sa 15 incident-free RORE mission. Ibig sabihin 15 na resupply mission na ang nangyari mula noong 2024 na walang nangyaring anumang insidente. Like katulad ng sinasabi ko kanina, pangharang, panghahabol, pangwa-water cannon kasi yun yung laging nangyayari dati. Iginiit ng DFA na ang pinasok nilang kasunduan ay hindi naglilimita sa soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas alinsunod sa 2016 Arbitral Award. Kaso hindi natin alam kung ano yung mga nakapaloob doon sa kasunduan na yun. At international law. Sa gitna rin ng pagbatikos ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, bukas umano ang kagawaran na iparating sa AFP at Philippine Coast Guard ang mga suwestyon nito na isagawa ang RORE sa pamamagitan ng airdrop, drone at fast boat. Mga bagay na ikinonsidera naman umano para sa provisional understanding. Ipinaubaya rin ng DFA sa AFP at PCG kung kinakailangan pa ang provisional understanding para sa RORE mission sa Ayungin Shoal. Kaya tayo hinaharang dati dyan. Kaya whenever na meron tayo resupply mission ay hinahabol tayo ng China. Gusto nilang i-check kung ano yung dala-dala natin. Kasi nga ayaw na nilang ipa-repair. Lahat ng mga construction materials, lahat ng mga pang-repair dyan is ipinagbabawal nila o ayaw nila. Kasi nga, ang gusto nila mga tol is tuluyan ng mabulok yan, hindi na ma-repair at tuluyang gumuho na lang mag-isa. Hindi kasi nila pwedeng paguhuin yan eh. Hindi nila pwedeng sapilit ang gibain yan o katayin yung barkong yan. So ang gusto nila is tuluyan ng gumuho. At kapag yun ay nangyari, syempre, hindi na yan safe para gawing outpost ng mga sundalo. Magkakaroon ng evacuation dyan. Ililikas yung mga sundalo dyan kasi hindi na sila safe dyan. Ngayon, kapag tayo umalis dyan, once na umalis ang Pilipinas dyan o ang mga sundalo dyan, maniwala tayo sa hindi. Hindi na natin mababalikan yan mga tol. Babakuran na nila yan. Ganun lang nangyari doon sa sa Scarborough Shoal mga tol. Nung umalis tayo kasi 'di ba nagkaroon ng doon standoff. 'Di ba nagkaroon ng standoff doon noong 2012. Nung umalis tayo diyan, ayun, hindi na tayo nakabalik. Diba? Binakuran na nila yon mga tol. Kinontrol na ng China yung Scarborough Shoal. Hindi na makapasok yung mga mangingisda natin doon sa mismong lagoon. Dati nakakapasok pa tayo doon eh. Naungkat ang issue sa provisional understanding matapos ang panibagong engkwentro sa Ayungin Shoal noong nakaraang buwan na isinisi
ni Chinese Ambassador to the Philippines Jing Chuen sa isinasagawa umanong construction sa BRP Sierra Madre. O, di ba? Construction. Ayaw nga kasi nila mga kapatid na nire-repair yan. Alam naman natin mga tol, katagalan ng panahon lalo na't nasa gitna ng katubigang maalat yan, kakalawangin talaga yung isang bakal na barko. Kakalawangin niya, mabubulok yan. Siyempre napakadelikado nun mga tol. Diba? Kung yung mga bubunga natin kapag hindi mo inalagaan paglipas ng maraming taon kakalawangin, mabubutas Marupok na, hindi mo na pwedeng tapakan at tungtungan dahil babagsak ka talaga yan pa kaya, diba? Yan pa kaya, nasa gitna ng maalat na tubig dagat. Diba? Tapos araw, ulan, tapos maalat na tubig dagat, kahit ngayong hangin dyan, maalat din Lalamunin ng kalawang yun. Diba? Kaya kailangan i-repair para maging ligtas pa rin. Kaso nga ayaw ng China, pinipigilan nila kasi nga lalong tumatagal yung paghihintay nila Kasi gustong-gusto na nilang masakop yan Kaagad itong kinontra ng DFA at sinabing hindi saklaw ng kasunduan ang anumang aktibidad ng Pilipinas. Patrick De Jesus. Alright, ngayon ikaw bilang isang Pilipino, ano ang iyong masasabi din tungkol dito? Kailangan talaga mga tol, manindigan ng ating bansa. Kailangan talaga mga kapatid. Oo sige, andyan dyan yung provisional at nakatulong yan para mabawasan yung mga insidente ng mga pang-water cannon ng China. Pero hanggang kailan yun? Hanggang kailan mga kapatid? No? Kailangan natin talagang panindigan yan. Tignan niyo yung itsura ng barko natin yan, isang nakasadsad na barko dito sa may Ayungin Shoal, isang nabubulok at kinakalawang na barko na hindi natin alam kung hanggang kailan patatagal yan. Kasi 1999 yan nung isinadsad dyan, biruin mo. O gaano nakatagal yan mga tol? 2 dekada mahigit na yan Diba? Ay naku po. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Pwede kayo magbigay ng inyong sariling komento at reaksyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli. Peace out.